11 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. Programang nakikinig, programang inaalam ang masasabi mo, programang magbibigay ng tama at totoo para tama ang alam mo. Tara, usap tayo para malaman ang Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. DZRH Damdaming Bayan. Kasama sina Lakay Deo Macalma at Sister L Elaine Apit. DZRH Damdaming Bayan. Damdaming Bayan. Isang magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Bakit ako biglang natatawa? Intro ng programa natatawa ako. Sila kasi nakita ko tumatakbo. Humahango sa... Lakay! Ikaw na nga dito. Okay lang, live na live tayo. At isang magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Nandito na po sila kay Mayor Deo Macalma. Pero marami tayong mga issue na tatalakayin dito sa ating programa, no? At sa mga nanonood at nakikinig sa atin, live na po tayo napapanood sa ating mga social media accounts via DZRH News Facebook page, sa YouTube channel, sa inyo pong mga radyo at sa inyo pong mga telebisyon. Pero bago ko po ituloy ang aking mga pinagsasabi, Lakay, upo ka na dito sa programa. Yan, si Lakay po muna ang inyong makakasama at meron din po tayong kakapanayin maya-maya, nasa ating linya na siya. Dahil ito pong pag-uusapan natin na mamaya lang konti, nasa ating linya na itong makakapanayam natin. Patungkol po ito doon sa bumagsak na tulay dyan sa may Isabela. At ibibigay ko na muna kay Lakay Mayor Deo Macalma yung ating upuan. Lakay, ikaw na muna, magkakape muna ang Sister L. Damdaming Bayan. Kauna-unahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Assuming na totoo talaga yung naririnig ninyo. Bakit ko ginawa yan? Para sa sarili ko? Para sa pamilya ko? Para sa inyo at ang inyong mga anak sa ating bayan. Kaya ako man, ang higiin ko na lang sa inyo, total, kung ganito man talaga ang swerte ko sa buhay, okay lang, tatanggapin ko yan. Wala tayong magawa hulihin tayo kung ikulong tayo. Kaya lang, in the meantime, mag-contribute kayo, baski $5, $10, para paglabas ko sa presuhan, pagawaan niyo akong monumento katabi ni Rizal. Si Rizal may hawak na libro Akin. Barel. Damdaming Bayan. Ay, good morning, Dong. Maayong buntag. Nasa Hong Kong pa po ba kayo? Ayan. Ang tanong po dito, mga kaibigan, mga kuya, mga ateng, mahuhuli nga ba? Magpaparesto nga ba ang dating Pangulong Digong Duterte? At ang gobyerno kaya ay may pagtulungan sa International Criminal Court para arestuin ang dating Pangulong Digong. Tinanong natin isang opisyal po, mga kaibigan, bossing, sabi ko, arestuin ba talaga ang dating Pangulong Digong? Alam po ang sagot niya, mga kaibigan, alam mo lang kayo, ang kapalaran ng dating Pangulong Digong Duterte nasa kamay ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Damdaming Bayan.
Pagka sinabi ng Pangulo na go, sige, arresto na yung digong na yan. Parati kong binabanatan. Pero kung sinabi ng Presidente na wag, walang magagawa ang ICC. Ayan, una, hindi po tayo miyembro ng International Criminal Court. Damdamin Bayan. Kaya lang po, mahibigan, nakakahiya ang Pilipinas. Ano po sa mga nangyayari ngayon kung mahuli, maaresto, makulong ang dating Pangulong Digong Duterte, mahabigan, ito'y hindi lamang kahiyan ng mga Duterte, mahabigan, ito'y kahiyan ng ating bansa, ng mga Pilipino, ha? Sabihin ng buong mundo, ano ba ang mga Pilipino, ha? Nagiging fashion na ang pagpapakulong ng Presidente. Abay, una, ang dating Pangulong Erap Estrada, inaresto, nakulong, ha? Isang batalyon yata yung pinadalang pulis dun sa Polk Street dyan sa may Green Hills. Ang dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. At ngayon, ang dating Pangulong Digong Duterte naman. The order is dead or alive. Ano ka mo, Dong? That is a freedom of expression. Damdamin Bayan. Magandang umaga, Pilipinas. Ako po si Deo Macalma. Maraming salamat, Sister L. At alam po niyo, mahibigan, marami tayong issue ngayong araw ng Lunes. Manong Johnny, ay nako apo, ha? Mainit na naman ang panahon, pero ngayon medyo makulimlim, ha? Pero ang sabi po ng Manila Electric Company, abay, magkakaroon daw po ng brownout, mahabigan, dito sa Metro Manila. Ayan. At apat pa nga probinsya, kasama na ang Bulacan. Governor Daniel Fernando, kumusta ka na, ha? Abay, Cavite, Laguna at Quezon. Dahil daw po sa maintenance, di naman nagaling ang Meralco. Oo, parang Joe Saldariaga Pangilinan, bakit naman ganun? Kung kailan summer, saka magsasagawa ng maintenance, di ba dapat noong pang January yan, February, ayan, sana doon na ginawa ang maintenance sa Manong Johnny, di ba, ha? Abay, ano nangyayari, ha? Ano na ang nangyari doon sa EPIRA law? Ayan, na dapat nga po, mahabigan, yan ang, batas na yan, na dapat magkakaroon daw po ng, ano ba, EPIRA law, yung Electric Power Industry Reform Act. Ito daw po yung landmark na batas para magkaroon tayo ng reform, reliable and competitive electricity in the Philippines. Ayan, Manong Johnny, hindi po tayo happy rito. Problema mo, sagot ko. Problema mo, sagot ko. Ay, hindi kami happy. Gusto ko happy ka. Gusto ko happy ka. Gusto ko happy ka. Pinapahinggan ko yung executive session ng Sabado. Ang electricity kasi, mahabigan, ano na, ha? Politicized na, lalo pa yung mga electric cooperative. Ay, nako talaga naman, ano, ha? Kaya para po sa mga taga Mindoro, ayan, Marinduque, ayan, Panay, at ilang pang probinsyang walang maayos na kuryente, di Merry Christmas. And so this is Christmas. Bakit Merry Christmas? Kasi ang kanilang probinsya parang Christmas tree, mga kuya. Kukuti-kutita pa rin. Ayan, nasan ang Secretary ng Department of Energy, ha? Pwede ba, Mr. President, ngayong summer, ipatawag mo yung Secretary ng Department of Energy, ha? Mag-explain anong ginawa niyang programa sa loob ng 3 taon. At andyan pa rin po yung mga brownout. Marami pa rin probinsya ang walang kuryente, ha? Kontrolado ng mga may-ari ng kooperatiba ng elektrisidad. Bakit ka mo politicize? Tama ka, Sek Boying. Ayan, Sek Boying. Ayan, kano nga bang susunod na ombudsman? Diyan sa ilang probinsya po, mahabigan, may politiko may-ari ng electric cooperativa. Abay talagang ginagamit sa politika, ha, para manalo sa eleksyon. Ang ginagawa po, mabigang pag sasapit na eleksyon, libre kuryente yata o may discount. O di ba, ang laking bagay.
Ay, nako talaga, nasaan ang Energy Secretary? Nasaan ang mga programa ng ating Department of Energy sa elektrisidad? Daming bayan. Sandali lang, engineer ba tayo? Sandali lang mga engineer, ha? Ayan. At meron lang tayong ibabalita mamaya, ha? Itong isang mayor naman, grabe itong mayor na ito, ha? Abay, pati ba naman hamburger, politicized na rin? Dahil itong isang mayor, humingi ng 15 milyong piso mga habigan para mabuksan po isang branch ng Jollibee sa kanilang bayan. Ang lupit, ang kapal mo, mayor. Daming bayan. Pegasus, kakasuhan. Baka daw po kasuhan ang Pegasus, mahibigan. Sino nga ba may-ari niyan? Tisoy. Ayan, Ramil Tisoy Oliveros. Sino may-ari ng Pegasus? Si Jolly Ting. Ayan. Baka daw po kasuhan dahil sa pagkakatakas ng isang Korean national na sinamahan pa ng dalawang ahente ng Bureau of Immigration sa Pegasus. Baka daw isama sa kaso ang Pegasus. Bakit naman? Kasi accomplice daw. Daming bayan. Nasa ating linya si Engineer Alberta Cañete. Ayan, ito ay kilala bilang siya ba ang engineer dun siya ba ang nag-design dun sa bumagsak na tulay sa Isabela? Ayan, abay, bakit nga ba nangyaring ganun? Di ba, JICA project ito? Nung ma-interview natin si Governor Rodito Albano, ang sabi niya ano daw ito, ha? Japanese design. Akala ko ito, ha? JICA project. Anyway, Engineer Alberto Cañete, sir, magandang umaga po sa inyo, Engineer. Magandang umaga sa iyo and sa inyong mga tagapakinig. Opo. Engineer, kayo ba yung nag-design nung bumagsak na tulay sa Isabela? Dinesign ko yan noong 2012 na tapos 2013. Mm-hmm. Ako yung original designer. Mm-hmm. Di ginamit ko lumang code 1997. Bali, ito yung libro nun. Pero yung design nyo, Engineer... Pwede ko bang banggitin na ako rin yung basically gumawa nitong code na to, yung bridge code na to. Okay. Pero bago may tuloy, Engineer, kasi nung makausap ko si Governor Albano, sabi niya ito daw po ay Japanese design. Ayan, yan bang ginawa niyong structural design o Engineer, ay yan ba ay pattern dun sa sinasabi ni Governor Albano na Japanese design yung tulay na yan? Dinesign ba ito ng mga Hapon? Hindi, common na to, marami to sa buong mundo. Okay. Dito ginagamit ko yung efficient geometry ng arco. Mm-hmm. Ang arco yung nagdadala ng tulay kasi mula pa yan ng Roman times, talagang patunayan yan na napakatibay ng arco. Kaya matipid yung design ko. Matipid ba? Naging matipid siya. Baka sobra sa tipid kaya bumagsak, Engineer. Baka tipid Ilocano yan. Kino-compute naman yan. Okay. Ngayon kasi naka-computer na yung pag-analyze namin kaya very accurate yung kahit na complicated yung system. Ang sabi ng Pangulong Marcos nung nagpunta, Engineer, sa design. Ang sabi ni Pangulong Marcos, ito po ay hanging bridge nga po ba yan na dapat daw may cable? Hindi, madaming pwedeng gamitin. Saka marami na akong dinesign na, ang tawag dyan, Tide Arts. System. Mm-hmm. Arco na merong ties, nakatali yung bridge deck natin sa arco. Dapat nakabitin. Ayan, yung pambitin mo naman, pwedeng alambre, pwedeng cable, pwedeng reinforcing bar, pwedeng solid bar. Okay. Pwedeng gano'n. Diretso na to, Engineer Cañete, sir. Ayan, kung kayo po ay nag-design, bakit bumagsak pa ang tulay? Yeah. Hindi ba nasunod yung design? Ano ang dahilan? Pwedeng yun nga ang dapat maingat tayo. Parang kung may nag-crash na aeroplano, hanapin mo na yung black box, tingnan mo na kung ano talagang nangyari. Mm-hmm. Ito dapat may forensic engineering investigation.
para ma-analyze yung design, matingnan yung sa construction, pagkatapos yung incident report, ano nangyari nung bumagsak? Meron bang, ano yung dumaan? Bakit ano? Tapos ikumpara mo ngayon yung dumaan na truck, kung gaano kabigat yun, ikumpara mo dun sa kung ano yung kapasidad ng tulay. Engineer, isa-isahin po natin. Una yung design muna. Kayo ang nag-design, ito pang dinesign. Kung baka sa architect, gagawa ka ng bahay o building, di ba? Yung ginawa ng arkitekto, yun ang dapat sundin. Yung bang design ninyo, yung po ba ay sinunod, ginawa ng contractor? Ang design, ang polisiya kasi sa DPWH is kung ano, ang designer, hindi siya involved sa construction. Kaya doon sa mga ganong bagay, hindi ako pwedeng magkomento. Okay. Ang mapokomentohan ko lang talaga is yung design ko. Sinunod po ba yung design? Yung gawa po ninyo, engineer? During construction. Yung sa nagawang tingin ko tulay. naman, Oo. ganyan-ganyan yung dinisign ko. Yun naman pala. Bakit ano naging dahilan? Ba't kayo bumagsak? Yun ang komplikado na tanong at kailangan ng masusi na investigasyon. Kasi 12 arko yan dinisign ko eh. Opo. Nakadaan pa yung mga truck sa siyam muna na arko bago dun sa pansampu. Doon bumagsak. Kung design ang problema, dapat doon pa lang sa unang arko. Nagkaroon na ng aberya yung tulay. At hindi na tumuloy yung truck. Pero nakadaan yung dalawang truck eh. Nakalusot yung una, yung pangalawang truck. Inabot. So ano nakita yung problema, engineer? Palagay ko, ang mabigat na problema dito, overloading. Overloading. Pero wala pang investigasyon Pero ang feeling ko, pag inimbestigahan to, kinumpara mo yung bigat ng truck doon sa dumaan na tulay, kapasidad ng tulay, then magkakaproblema tayo sa... Meron akong isang slide sana na pwedeng ipakita. Medyo kapos tayo ng oras, yan. Engineer. Ayan. Ito na lang po. Yan. Yung parang 10-wheeler yan eh. 27 tons lang dapat yan. So kung dinisign, kahit 2 lanes kasi yan, kahit na dalawang 27 tons, 54 tons, kakayanin niya ng tulay ko. Kaya lang ang report ng Region 2, 102 tons daw yung truck. Kaya yun ang problema. Ayun, overloaded talaga. Pero ang sabi Engineer Cañete, kung overloading ang dahilan nung pagbagsak ng tulay, dahil sobrang bigat nung dala nung dumaan na dump truck, bakit yung ibang tulay na dinaanan hindi bumagsak? Mas luma pa ay mga tulay na yon. Bakit ito ang bago-bagong tulay bumagsak? Bakit ganun, engineer? Ganito, paiba-iba yung design ng mga tulay. Depende sa haba, saka depende sa materials na ginamit. Basically, ito, makaklasify ito na bakal ito na, na tulay. Kasi bakal yung floor system, tapos bakal yung hanger ko, yung, solid rod na hanger ko. Pero yung mga hanger ko, over-design yun, kaya hindi yun naputol. Ang naputol yung connection. Doon sa dulo na. Yung connection doon sa ilalim, yung 11 doon sa 12 na hanger, yung connection sa ilalim ang naputol. Tapos yung isa sa taas, naputol yung connection. So, sino ang may sala dito, engineer? Palagay ko kung ako lang educated guess at this point, wala pang investigasyon. Hindi kinaya ng tulay yung bigas ng truck na nandyan sa tulay na bumagsak. Sa span na bumagsak. Hindi ba substandard kaya engineer yung mga ginamit na materyales? Hindi ako makakapag-komento doon sa ganun. Pero kahit na maayos ang construction niyan, maayos ang design niya, kung hindi talaga kakayanin nung pagka-design, kahit walang anomalya sa construction,
babagsak, delikado, hindi kakayanin ng tulay. Okay. Yung ganyang kabigat. Yung dinisenyo nga pala, engineer, ulitin nga natin na ano ang capacity na 1997 na tapos ito yung truck na ginamit ko. Opo. Bali 33 tons ito. Aha. Itong truck na to. So ilang Yan tons? yung 1997 na code. Yung disenyo, Engineer Cañete, ilang tons po ang kakayanin ng bigat na pwedeng dumaan doon sa tulay? Bali ito kung 33 tons ito. So 33 tons lang. Kasi tuling siya eh. Kahit Okay. nakadesign niya ng dalawang truck sabay. So kakayanin yan hanggang 66 tons. Kaya lang, dahil umabot ng 100 tons yung sakay nung truck, hindi nga kakayanin, babagsak yung tulay. Yun. Ayun. Pero in-overdesign ko pa rin yan. Kaya yung dahilan siguro kung bakit yung siyam na arko, hindi na putol. Meron lang pagkakaiba yung pansampu na span. Engineer, ito po ay iimbestigahan po ng Senado o Kongreso yung pagbagsak ng tulay. Willing po ba kayo mag-testify para may paliwanag po yung original yung design dito sa na-accident ng tulay sa Isabela? Kailangan matutukan yung mabigat na problema ng overloading. Kasi hindi lang yung tulay ko. Ang naano ko sa internet or sa pang-anim na to mula sa 2022 na bumagsak na tulay dahil sa overloading. And pabigat kasi ang mabilis bumigat yung mga truck ngayon. They're just becoming more powerful and stronger. And napapag-iwanan yung loads na ginagamit namin sa design. Oo nga, ang dami mga truck ngayon na ang bibigat ng mga dala. Nakita natin, dati wala namang mga truck na ganun. Dati, ordinary dump truck lang. Ngayon ang haba ng mga truck. Ayan, ang bibigat ng mga dala. Dati 15 cubic lang yung dump truck ngayon more than 30 cubic na. Dublado na. Dapat yata ipagbawal yung mga ganun truck. Anyway, Engineer Cañete, sir, maraming salamat po. So hintayin po natin kung ano po ang inyo pang may papaliwanag, kung kayo pa ipatawag, hinga ng inyong opinion sa investigasyon ng Senado o kay Kongreso. Engineer, maraming salamat po at magandang umaga. Thank you. Umaga, thank you din. Mga kaibigan, si Engineer Alberto Cañete, siya pala ang nag-design ng bumagsak na tulay dyan po sa may Kabagan, Isabela. Damdamin Bayan. Babalikan natin lang pang mga issues. Ang guest ba natin ngayon ay dating National Security Advisor, dating presidential candidate, Secretary Norberto Gonzales. Marami tayong maitatanong dito, ha? At pwede rin natin matanong ang issue kay dating Pangulong Digong. Dahil alam ko itong si Secretary Norberto Gonzales, dating Pangulong Digong, magkaibigan ang mga ito Kilalanin ang mga nagnanais maging lingkod bayan sa Bakit Ikaw? The DZRH Job Interview for 2025 Midterm Elections. Justice Sam, mamaya na po yung mayor na humingi ng 15 million sa isang franchise ng Jollibee para mga pagbukas. Grabe, ang lupit hindi pa nagsisimula yung negosyo, lugi na kaagad. Damdamin Bayan. Oras sa Chief Justice Alex Jess Mundo, ganap na alas 8:35. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. RightMed, dahil gusto ng RightMed na gumaling kayo. Uno Plus. Oras sa Sister L. It's 8:45 at good morning ulit Lakay at good morning sa lahat ng mga nanonood at nakikinig sa atin. Magandang umaga Pilipinas. Just marahay na aga Bicolandia. Ba't ginagaya mo si Morley Alinio? Ganyan Bakit? Ganyan ang style ng Hi, book niya, di ba? clean look lang yan. Clean look. Oo. Yung kay Tita Morley may fake na buhok. Binuking. May nakapatong na parang patungan ng banga sa probinsya, di ba? Nakapuyod. Maganda umaga, Sister M. Yes, Lakay. It's a happy Monday. Huwag na tayong paligoy-ligoy. Diretsahan na tayo sa ating
Kilalanin ang mga nagnanais maging lingkod bayan sa Bakit Ikaw? The DZRH Job Interview for 2025 Midterm Elections. Huwag po kayong kakalas dahil sigurado 100% marami po tayong matututunan dito sa ating bisita po ngayong umaga, mahibigan. Ayan, very educational itong mga maririnig natin na Sister El. Yes. At siyempre bilang dating opisyal ng gobyerno, dating National Security Advisor, naku, marami tayong matatanong at malalaman sa kanya. Ayan, pero bago ang lahat, ipakilala mo muna, Sister El, itong ating bisita sa ating Bakit Ikaw? The DZRH Job Interview for 2025 Midterm Elections. At eto na, Lakay, at sa mga nanonood at nakikinig sa atin, ang atin pong aplikante, ang aplikante ng Masang Pilipino. Sobrang qualified niya, Lakay, para sa akin. Sobra-sobra talaga. Tumakbo nga pa nung presidente. 2022 presidential elections. Candidate, Lakay. Pero ito muna ang kanyang brief background. Mahaba ang kanyang track record, Lakay. Maganda ang kanyang background. Pero iniksian na lang natin. Okay, so, basa. ito, Lakay, siya ay ang partido politika niya, Lakay, ay Partido Demokratiko Sosyalista ng Pilipinas, Lakay. Social Democrat. Yes, o PDSP ang Lakay, ang shortcut. At ang background niya, Lakay, siya ay naging former National Security Advisor at National Defense Secretary sa panahon ng administrasyon ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. At siya din, Lakay, ay naging miyembro ng government panel sa peace talks sa National Moro o sa Moro National Liberation Front at senior official sa talks naman, Lakay, o sa pakikipag-usap sa usaping pangkapayapaan sa Moro Islamic Liberation Front at National Democratic Front. Co-founder siya, Lakay, ng kilusan ng mga demokratikong sosyalista ng Pilipinas na ngayon nga ang tawag ay Partido Demokratiko Sosyalista ng Pilipinas at tumakbong presidential candidate noong 2022. Ang atin pong makakasama at tumatakbong senatorial candidate, si former National Security Advisor at National Security Defense Secretary Norberto Borja Gonzales. Secretary Gonzales, sir, maganda umaga po. Bumati po muna kayo. Ay, good morning. Salamat sa pagkakaimbita nyo at ito ay napakalaking karangalan sa akin, no? At saka pagkakataon para makausap natin ang ating mga kababayan. Ayan, pero bago namin kayo tanungin, Secretary, sa issue na inyong pagtakbo bilang senador, bilang dating National Security Advisor, matanong nga po namin kay Secretary Gonzales, sir. Ano sa tingin po niyo ang kahinatnan ng dating Pangulong Digong Duterte? Ngayong may mga report na lumabas na ang arrest warrant mula sa International Criminal Court. Siya ba ay mahuhuli, aarestuhin, at siya ba ay magpapahuli? Hindi natin alam kung magpapahuli, no? Pero ang paghuli sa kanya, depende yan sa Pangulo natin. Kasi iginagalang naman ng ICC at inirerespeto ang mga bansa. Okay. Kaya pagka kailangan nilang gustong arestuhin si President Duterte, hihingi sila ng tulong o kaya ng permiso para arestuhin siya sa Pilipinas. Kaya nagiging political action yan. Kaya sa tingin ko nga, hindi ako sigurado kung nag-issue na talaga ng arrest warrant. Kasi ang ICC, sensitive yan sa politika ng bawat bansa na kanilang kaugnayan. No? Kaya titignan nila kung ang pag-aresto ay hindi makakagulo sa isang bansa. So, nasa Commander-in-Chief ang desisyon, ang kapalaran dating Pangulong Duterte, Secretary, sir? Sa ngayon, parang ganyan. Ang sabi po, wala daw pumagaw ang presidente kung ICC na ang may desisyon.
Pero sabi naman iba, dalawang school of thought, sabi nila, hindi po tayo miyembro na International ICC. Criminal Court. Pwede bang magkaroon ng jurisdiction dito ang ICC? Hindi tayo member, Secretary. Alam mo, miyembro o hindi miyembro, medyo naintindihan natin ang kaunti ng ICC. Opo. Ang hangarin ng ICC ay maiayos ang mundo. Hindi yan papasok basta sa makakagulo sa halip na makabuti, no. Kaya dito sa atin, ang presidente natin na magdidesisyon. Hindi natin sinasabi na siya ang nagdesisyon para arestohin si Pangulong Duterte. Pero yung desisyon na ituloy yung aresto, nasa kanya yan. Intindihin natin, may mga ibang mga heads of states na aarestohin din. Bakit hindi na si Putin? Dapat arestohin yan. Hindi na-aresto. Si Netanyahu ng Israel. Naka-convicted yan. Pero hindi pa rin na-aresto ng ICC. Kasi tinitingnan din nila ang sitwasyon ng bansa. Sa atin, desisyon ng Pangulo natin yan. Kung arestuhin ang dating Pangulong Duterte Secretary, kayo na may sabi na ang pag-aresto sa kanya ay nasa kamay ng Pangulo ng bansa. Ano ang magiging epekto sa Pilipinas kung arestuhin ang dating Pangulo? Sana wag na. Kasi medyo, alam mo, ang ibig sabihin ng pag-aresto kay President Duterte, yan ay nangangahulugan na ang ating hustisya, ang ating justice system, ay hindi gumagana ng maayos. Kasi nga, dapat, maganda rin yung sinabi ni President Duterte. Sabi niya, pahig akong pa-aresto kung Philippine courts. Yun ang right direction. Ipakita natin sa mundo na gumagana ang ating justice system. Kahit tayo mismo, medyo nagre-reklamo na sa ating justice system. Pero para sa kagandahan ng ating image sa mundo, dapat paganahin natin yan. Kung may aaresto kay President Duterte, dapat Philippine authorities. Para nangyari kay dating Pangulong Erap at GMA, Secretary. At saka alam mo, tingin ko naman kay President Duterte, katulad ni President Joseph Estrada, nung panahon namin, pinaghandaan din namin yung pag-aresto kay President Joseph. Panahon namin yun Si Larry Mendoza ang head pa ng police doon. Talagang pinaghandaan ng gusto. Pero habang naghahanda ng puwersa, ang ginawa naman ni Larry Mendoza, kinausap si President Erap Estrada. Alam mo si President Erap Estrada, malambot ang puso basta sinabi mong makakasira sa bayan yan. Baka magkagulo pa tayo. Kaya mabuti Presidente, sumurrender ka na. Kaya napakaganda ng pagkaka-aresto kay President Erap Estrada. Dito rin, kung sakali dumating tayo sa puntos na yan, tingin ko kausapin si President Duterte, pinaka-importante sa lahat. Para sa bayan, ay wag na tayong magulo pa. Parang kay dating Pangulong Marcos din, di ba? Sabi ni Gelber, hindi, lusubin natin ang EDSA. Ayan, pero ang sabi ni Apo Makoy, wag, magkagulo, dadanak ang dugo. Ayan. Yan, mabuti naman kahit pa paano, minamahal natin ang bayan natin. Hindi mo pwede yung mga ganung bagay. Kasi tingin ko, first move ng Pangulo ng Pilipinas ngayon, kausapin niya si President Duterte. Na kung talaga kailangan arestuhin. Dalawang choice yan Either arestuhin siya ng ICC o pumailalim siya sa korte natin. Yun ang pwede nilang pag-usapan. Kung ICC ang aaresto, ayan, Interpol aresto kay Presidente Duterte, saan siya dadalhin at ano epekto sa atin yan? Hindi ICC ang mag-aaresto. Interpol. Philippine PNP. Sa atin pa rin at ibibigay lang natin doon. Turn over sa kanila. Turn over lang yan. Kaya tayo pa rin ang magdidesisyon. Ngayon, kung sabihin naman ng ating Pangulo na hindi, kami na ang mag-custody. Magko-custody at kami na rin ang magbibigay ng proseso para makita talaga kung ano ang totoo. Pwede yun. Kayo ay National Security Advisor ni dating Pangulong Gloria, GMA. Sino naman ang kumausap sa inyo para magpa-aresto ang dating Pangulong Gloria? Marami nag-volunteer. Si Larry Mendoza mismo, yung dating head ng ating police ang pumunta. At si GMA. Si GMA nag-utos kay Larry Mendoza para kausapin si President Erap. At pero ang bili naman ito maganda Sabi naman ni President Gloria,
ayusin naman natin yung lagay ng ni President Erap kung sakalit maaresto. Kaya kung matatandaan nyo, yung kulungan ni President Erap, 5 hektarya. 5 hektarya sa Taguig. Kanyang farm sa Tanay po. Tanay. Ako nga na-assign na mag-supervise sa kanya, nakakatuwa. Kasi sa panahon na nasa loob siya ng kanyang 5 hektarya kulungan, nakapagtayo siya ng museum, nakapagtayo siya ng racetrack, meron pa siyang guest house. Ang ganda-ganda na nangyari doon sa 5 hektarya. Kaya busy si President Erap noong panahon na yun. Yung huli niyang project nagtatanim pa siya ng palay. Ba't di yun nagawa ito kay dating Pangulong Gloria? Ba't nakulong sa Veterans Hospital? Iba yung Pangulo nun Nakadepende din talaga sa... Depende sa Pangulo. Si President GMA, talagang gusto niya, hanggat maaari, wag maapektuhan yung si President Erap maging maayos sa kanyang pagkakakulong. At instruction, kung pwede, hanapan ng lahat ng legal means para makalaya siya kaagad. Teka muna, may mga pagkakataon na ang dating Pangulong Gloria ay hinarang sa airport. Tatakas nga ba siya noon nung siya ay naharang sa airport? Ang alam ko, medical yung kanyang reason doon. At saka medyo kaduda-duda yung pagkaka-aresto na yun. Kasi hindi ako abogado, no? Pero national security advisor kayo. Pagkakaalam ko, pwede siyang umalis doon. Medyo ang humarap sa kanya yung attack dog nung Pangulo doon Kaya talagang ang nais, katulad ngayon, ang nais ipahiya. Ipahiya ang dating Pangulo. Gloria, ayan. Ayan. Isa pa, Secretary, sir, ayan, kailangan alam po nyo, Secretary, ang daming mga coup attempts. Ayan, dito may mga lumulot ng destabilization sa panahon ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. Ayan. Noong panahon ng dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo, kayo po ang National Security Advisor. Ilang coup attempts ang nagtangka para pabagsakin sana ang GMA Administration, Secretary? Marami-rami din. Ako naman kasi, pag kinakausap ko yung Armed Forces, yung mga responsible officers, ito lang naman ang sinasabi ko Kung magkukudita kayo, kailangan panalo. hindi. Alam mo sabi ko, pag hindi kayo panalo, ibig sabihin, may maiiwanang tropa na lalaban sa inyo. Kaguluhan niya. Civil war ang labas niya Sabi ko, kaya kung kayo'y gusto nyo talaga magkudita, sige, pero siguraduhin yung panalo kayo para hindi na maabala o makadisgrasya pa kayo sa mga kababayan natin. Yun talaga ang mensahe na sinasabi ko. Palanuhin nyo ng maayos para manalo kayo. Kasi pagtalo, gulo yan. Pag nanalo kayo, kahit papaano, magkakaroon tayo ng panibagong gobyerno, pwedeng kausapin, normal na ang sitwasyon. Huwag yung papasok kayo dyan hindi nyo man lang tinitignan kung mananalo kayo o hindi. Paano nyo nilabanan ang mga coup attempt ni na former Senator Trillanes? Paborito ko yan. Favorite tayo, Senator Trillanes. Good morning. Ayan. Paano nyo nilabanan yung mga ganitong coup attempt laban sa GMA Administration, Secretary Gonzales? Alam mo, ang sikreto ng panalo-talo na kudita, yung Armed Forces of the Philippines ay mananatiling aaksyon as an institution. Kailangan kikilos yan as an institution, intact yung chain of command. Yan, at saka yung mga tropa naman susunod lahat yan Basta ayos yung chain of command. No? Yung mga nagplano ng panahon namin, ang inatake nila yung chain of command Sabi ko nga, ang sikreto ng successful coup dito sa Pilipinas, simple lang. Kailangan kakampi niyo yung buong chain of command. Kakampi niyo yung institution. Huwag niyong hahatiin yung institution. Pag hinati niyo yan, tapos kayo. Kasi makikipagbakbakan talaga yung naiwan. At sa panahon ni GMA, majority yung naiiwan. Halos walang makuha yung kabila at saka sa military. At saka recruitment nila doon sa junior officers. Well, sa dami ng puwersa, talaga mas marami sa junior officers level, no? Pero yung chain of command, pag hindi mo ginalaw yan, mahuhold nila yan ang institution. Importante, ang institution intact. And that is what we tried to do. All the time. Ayan.
isa pa secretary bago natin na tumo sa ating bakit ikaw. Wala pa pala, hindi pa pala tayo bakit ikaw. mas interest itong pag-usapan natin kaysa yung may mga knowledge. Okay ako dyan. Kasi secretary, kasi napakalawang ang karanasan ni Secretary Norberto Gonzales. Secretary Gonzales, sir, ayan, marami nagtatanong, bakit ikaw ay naging National Security Advisor ng dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo? Ano ba ang background ng Secretary Norberto Gonzales? Siya ba ay may background sa intelligence? Nag-aaral ba sa FBI, Federal Bureau of Investigation? Conduit ba ito ng Central Intelligence Agency? Ano ang background nyo sa intelligence? Bakit kayo ay hinirang na Security Advisor, Secretary, sir? Nagtapos lang ako ng master's degree ng National Security Administration. Iyan ay kurso na ibinibigay ng ating gobyerno. 1 taon lang yan. Ako'y pumasok dyan. Tatandaan ko pa nga na ayaw akong tanggapin nung una kasi sabi niya, aktivista yan si Secretary. Baka infiltrator yan, di ba? Baka infiltrator yan. Pero sabi nung eskwelahan, sabi kay President Ramos, sir, mahirap sir, hindi tanggapin. Kasi top-notcher siya sa examination ng entrance. Ganon. But afterwards, tinanggap naman ako ni President Ramos kasi yung aking kaso napunta sa presidente kung ako'y tatanggapin o hindi doon sa eskwelahan. Pag tinanggap ako ni President Ramos, sabi niya, mabuti naman na akin naging desisyon kasi malaki ang naitutulong mo sa gobyerno afterwards. Kaya si President JMA naman, tinanong niya kasi si President Cory, ano ba to si Bert Gonzales? Sabi ni Cory, hindi okay yan. Kaya lang medyo agresibo na konti, kontrolin mo. Yung pala yung history, kaya background. ako tinanggap ni President Arroyo kasi at saka naman nagkataon naman dahil sa Social Democrats. Alam mo, ang pinakamalaking organisasyon ng lahat ng political party sa buong mundo ay yung Socialist International. Nakalubog ako doon. Ang ibig sabihin, alam mo dito sa atin, dito ginagamit sa ibang bansa, kung hindi ka makarating, kunyari, Foreign Affairs Secretary, Foreign Affairs, gusto mong marating. Dalawang ruta yan. Applyan mo na, mahihingi ka ng appointment doon sa department o pupunta ka doon sa political party na in government. Kasi parliamentary system sila. Kaya ang dami kong network sa iba't ibang bansa na mayroong Social Democrats. Yun became very important during the negotiations. Kasi for example, third party facilitator natin sa CPP-NPA. Sinabi ko kay Joe Marcial, mamili ka, anong bansa ang gusto mo puntahan? Third one. Norway or Sweden. Kasi nakausap ko na dahil drinking partner ko yung mga prime minister ng dalawang bansa na yun nung araw. Kaya madali kong pasukan. Sabi na, Norway. So pinunta ko yung prime minister ng Norway. Sabi ng aming rebelde, kayo daw third party. Immediately, nagpadala ng another minister dito sa atin para ayusin yun. Yun ang advantage ng Socialist International kasi many countries in the world sila ang nasa poder kaya napupuntahan natin yan. Yung mga Social Democrats masyadong sikat dito pero sa abroad, sa ibang bansa. Sa Europe lalo na secretary. Ngayon, tingnan mo, ang nakikipag-usap dyan, mga Social Democrats kasi sa Ukraine. So, ang kausap niya hindi CIA, mga MI6. Hindi ako, for some reason, nakausap ko siyempre yung CIA. Doon pa ako yung National Security Advisor. Dalawang CIA director ang nakausap po ninyo. Nakausap ko. Kaya lang, ang sakit ng ulo ko noon. Bakit? Kasi sabi ko sa CIA, tulungan nyo naman kami makapaglaban sa komunista. Sabi sa akin, Mr. Secretary, you're 20 years late. Yung issue ng fighting the communists, tapos na yan. sabi ko sa bayan namin, hindi pa Ongoing pa rin hanggang ngayon. Yun ayaw nilang maniwala. May problema pa tayo sa komunista. 20 years behind pala tayo, Secretary. Kasi nawala ng communism. Doon yun Kaya ngayon, 30 years late. Okay, last question ko na bago tayo sa ating bakit ikaw? Secretary Norberto Gonzales,
balitang-balita po sa Davao na talagang medyo nagkainitan kayo ng dating Pangulong Digong noon. Ha? Ayan. At ulitin ko na naman, natanong ko na sa ito nung in-interview ko sa presidential interview natin. Ayan. Ba't nga ba sinugod ka daw ni dating Pangulong Digong sa hotel at tinutuhan ka daw ng baril? Ay, hindi ko nga maintindihan yun eh. dahil alam mo, kaibigan ko si President Digong. Lagi inaabot kami ng madaling araw diyan sa pagkukwentuhan pag nasa Davao ako nung araw. No? Kaya hindi ko alam ang pinanggalingan. Pero there's one time na nagbi-breakfast kami diyan sa isang hotel sa Davao. Okay. Kasama ko mga obispo. Meron kaming tinatawag na National Transformation Council noon. Yun talagang ang usapan sa NTC, kung sakalit magkagulo, dapat mag-i-intervene para maging violent. Kaya kasama ko ng mga 20 obispo noong panahon na yun. Yun nga ang aming intention. And nag-uusap-usap. Nakaka-ironic kasi ang sinasabi sa akin ng mga kasama ko, ay, Secretary, sumali ka doon sa gobyerno ni Digong para makatulong tayo dyan. Yun ang pinag-uusapan namin. Siguro na nabanggit ko na hindi ko naman alam na gusto pala ng tao natin yung masasamang mga pananalita Akala ko, sabi ko, to si Digong, yung masamang pananalita niya, baka hindi magustuhan ng mga kababayan natin, matanggal siya kaagad. Yun ang sinabi ko. Mali pala ako doon kasi enjoy pala yung mga kababayan natin sa lingwahe ni President Duterte. Nakarating kay Pangulong Digong. Kaya nung gabi, tinawagan ako ni Bongo at kakausapin ako ni Presidente. Palakpakan pa kayo mga kasama ko. Uy, i-appoint ka na. Yung pala, pardon the word. Pagharap ng telepono, putang ina mo. Ang hirap at sinabi niya. Sabi niya, balita ko, itutumba mo raw ako. So, parang nangyaring itutumba ko siya. At sabi niya, nasaan ka? Sa hotel. Sabi niya, sige, puntahan kita, papatayin kita. What can I do? Saan ako tatakbo? Hinintay ko siya. Nakita kami sa kwarto. At doon nga, sinabihan niya ako ng mahabang litany. Ang nasabi niya, alam mo, yung inyong gobyerno, very corrupt yan. Yung gobyerno daw namin. Hindi naman ako kumikibo. Tumigil ka na. Pagbigyan mo ako, panahon ko to Ako naman. Magpahinga ka na lang, magbakasyon ka na lang dyan. Ayun ang sinabi sa akin. Tapos, hindi ako gumamit. Tapos, ang ginawa niya, yung 38 niya, medyo binunod niya, niligay niya sa kama. Sabi niya, sige, agawan tayo dyan. Sabi ko, Mr. President, di ako marunong umawak ng baril Anong klaseng national security advisor ka? Hindi ka Anyway, alam mo, sa karanasan ko, alam mo naman kung babarilin ka at papatayin. Alam ko na hindi. Alam ko naman na hindi. Kita ko naman kung akala ko, mag-Russian roulette tayo. Hindi, agawan ng baril. Nakapatong sa kama. Pagbaba niya naman, kinausap niya ang aking mga kasamahan. Sabi niya, mabait na tao yan sa sekretary, kaibigan ko yan. Kaya lang, kinagalitan ko lang. Gano'n lang. It ended that way. Medyo nagkasundo na kami. Kasi nung namatay si Archbishop Capalla ng Davao, siyempre nakipaglibing din siya, kaibigan niya rin. So there, of course, noon ko siya binati ulit. I paid my respect and he was very happy as I was. So tapos na yung issue na yun. Okay, eto na, Secretary Sir. Ayan, take it away, Sister L. Ito po, Secretary, nabanggit na namin kanina, noon pong 2022, ikaw ay tumakbo bilang presidential candidate. Pero ngayon po, kayo po ay senatorial candidate. Ano po ba ang nagtulak sa inyo para po tumakbong senador? Yung nagtulak sa akin sa pagtakbo, katulad din yung nagtulak sa akin na ako'y tumakbo sa pagkapangulo. Alam ko naman suntok sa buwan yun pero alam mo, very important, lalo na sa mga social democrats, na lagi sa paggawa ng mga desisyon, kasama mo ang taong bayan at saka yung common good. Nung pa naman tumakbo ko ng 2022, nakikita mo na naman ang sitwasyon ng politika sa atin. Kaya aking ginawa noon, ipinapaliwanag ko na ang pamumulitika,
hindi lang yan nakukuha sa, yung mga politiko kasi natin, bumababa sila sa antas ng pinakamababa sa ating mga kababayan. Yun ang hindi nila itinataas ang antas ng ating pamumulitika. Ako, ang intensyon ko lang itaas yan. Kasi kung hindi natin itataas ang sistema ng politika sa atin, hindi natin aayusin. Ambisyon ko kasi maging first world tayo, hindi tayo magiging first world pagka ganito politika natin. O ninanakaw lahat ang yaman ng bansa. O ang eleksyon, kaya sabi mo, bakit? I have no illusions. Alam ko naman na ang politika natin, hindi na tayo nagdidesisyon daya na yan nagdidesisyon, di ba? Di ba? I hope makipagkita sa akin si Chairman Garcia. Kakausapin ko talaga siya, sabi niya, ginagarantiyahan na walang daya eleksyon. Napakagandang ambisyon yan. At tutulungan ko yan. Kaya yan lang. Gusto ko lang maipakita sa kababayan natin na may tamang pamumulitika sa mundo. At lahat ng gumagamit ng tamang pamumulitika umuunlad. Ay tayo hindi. Ayan. Secretary Sir, isang bilang dating National Security Advisor, isa po sa problema ng bansa natin ngayon ay ang security. Ayan. Yung external threat. Gaano kagrabe ang external threat sa China? Very grave. Ako, nakipag-usap ako sa mga estudyante ng Ateneo de Davao the other day. Ito sinasabi ko sa kanila, tumulong kayo sa pagkumbinsi, hindi lang sa ating mga kababayan, kundi sa mga namumuno sa atin. Seryoso ang krisis na hinaharap natin, pero para bang ayaw natin pag-usapan, ayaw nating madinig. Natatakot na tayo na kaunting ingay lang. Yung nga po, kaunting ingay lang, baka sabihin ng China, sige, gigirahin na nga namin kayo kasi nag-iingay kayo. That is not the way we should respond to this. Alam mo, kung ating re-reviewin yung huling kongreso ng Communist Party of China, which happened about a week ago or so, nag-declare na si Xi Jinping dyan. Yung kinakatakutan ko, sinabi niya na. Handa na ang China na makipaggera, kahit anong klase ng gera, handa ang China ngayon. Wow. Siyempre, tinutukoy niya Amerika. Tapos, ang gulo ng mundo, dito sa panig natin, tayo yun eh. Tayo yun eh. Alam mo, kahit anong gawin natin paghiwalay sa issue ng Taiwan, hindi mangyayari. Kasi kukunin ng China ang Taiwan. Kailangan kunin nila ang Pilipinas. Otherwise, mahihirapan sila. At ngayon, lumalakas ang loob ng China kasi nga, yung Amerika, ewan ko ano nangyari sa Amerika. Medyo alanganin ang pag-iisip ng presidente doon ngayon, di ba? Kaya malaki ang ating threat. Ang aking sinasabi ngayon, dapat naman maghanda tayo. Hindi tayo pwedeng umaasa na lang lagi sa mga kaibigan. Kailangan meron tayong sariling paghahanda kung paano ang gagawin natin sakalit i-invade tayo ng China. Kaya nga ako, bagamat hindi ko talaga kagustuhan, pero kailangan ng sitwasyon, kailangan magkaroon tayo ng mandatory military service at least during this period. Sabi ng mga eksperto, within 5 years, baka magkagyera sa atin. Wow. Ay nabalita ko to mga 2 or 3 years ago eh. So natitira 2 taon na lang siguro bago magkagyera and even maybe escalating. Kasi nga nakita ng China na hindi stable yung tulong na makukuha natin sa Amerika. Lalo na ngayon, si Trump, pabago-bago ang isip, di ba? Magigising iba eh. May problema tayo palaki dyan. So sana, pagtulungan natin. So talagang serious yung sabi nga the creeping dragon is just around the corner. Talaga naman. At saka hindi. Dapat sana na nakikita natin kasi years in the making ito eh. Talaga namang ini-infiltrate tayo ng China in so many different approaches, no? Kaya nga nung si President Digong ang maging presidente, sumama loob ko diyan. Kasi alam mo, ang China kapag gustong pasukin ng isang bansa, dalawang tropa ang ginagamit. Ano pong ginagamit? Yung foreign affairs nila. Okay. Formal yan. Respetado ka yan. Yung mga goons. Yung mga, yun ang ginamit sa atin eh. Ito mga sugarol,
Ayan, Mga talagang bad elements ang ginamit ng China para pasukin tayo. Kasi ang tingin sa atin, mga Pinoy, mga korap yan. Madali suhulod yan, Kayang madaling bayaran. bilhin yan. Nakikita nyo naman ang nangyayari sa atin ngayon, di ba? Kung anong uri ng China ang pumapasok sa lipunan natin. Sabi ko, iyan, malaking insulto sa Pilipinas yan. So may Yeah. katotohanan kayo sinabi ng kausap kong opisyal ng huwag ko na sabihin kung anong bureau and ano agency ha. Sabi niya yung droga ng gagana ng China alam din ng gobyerno nila yan. Yan ang bang pinang-finansan ka sa PLA nila. Sabi nga nun. Yeah, tsaka ako ngayon, alam mo, baka maaaring tagi ako. Pero alam mo, ang kapartner ng CPP ng China ay yung CPP natin. Hanggang ngayon? Hindi pwede, alam mo, mahirap buagin yan. Ay dekadang pinaghandaan yan ginawa yan. Kaya kung sakalit papasok ang China dito, ang tingin ko, ang gagamitin nilang kapartner dito, major partner, will be the CPP-NPA. Kasi yan ang kapartner nila. At nakikita mo naman ngayon na bagamat medyo nabuag ng kanilang network, yung talagang makakabuo ulit ay nahandyan pa rin. Kaya nakikita ko ngayon na ang major activity ng ating mga kababayang komunista ay palakasin ulit ang kanilang underground network, binubuhay ang kanilang mga guerrilla fronts. Yan ay nangyayari ulit ngayon. Paghahanda yan. Kasi alam mo, na-save tayo ng pandemic Alam mo, bago magka-pandemic, tinawag ako ng mga kaibigan ko sa mga neighboring states natin, mga counterparts ko. ASEAN po yan? ASEAN o? ASEAN. Nag-meeting kami Hindi naman yung formal. Sa restaurant, kainan at saka kwentuhan. At sinasabi lang na, nagtataka kami, sabi niya, bakit yung mga komunistang grupo sa aming mga bansa, mga patay na yan Pero mukhang yung mga natitirang ilan-ilan, nabubuhay ulit at madaming hawak na pera. At pinupuntahan nila lahat yung mga puwersa na pwedeng mag-destabilize. Mga radical, yung mga Muslim fanatics, mga ganyan, pinupunta, binibigyan ng armas at saka pera. Sa buong ASEAN yan, nangyayari yan. Sabi nila, parang may plano ang China na i-destabilize ang ASEAN region. Probably preparation to something we do not know. Nagka-COVID. Natigil lahat ng mga meetings. So ngayon, we have to, I will advise our intelligence community not to limit their monitoring inside. They have to contact their counterparts and begin to monitor the region. Yan ay titignan natin yan. Secretary, alam natin na sabi nga ng dating Pangulong Digong, wala tayong dito tayo pwedeng lumaban sa China 5 minutes lang, baka ubos na ang natin, baka lubog na ang Pilipinas. So, ang tanong ko, Secretary, hindi na ba ito magagawa sa pamagitan ng diplomatic negotiation? Ala na ba tayo? Ubos na ba yung pasensya natin? Talagang hindi na ba sila dapat mapagkatiwalaan? Wala na mangyayari sa diplomatic na usapan? Well, unang rule dyan, huwag mong i-give up yung diplomatic effort. Okay. Kahit na wala na pag-asa yan, dapat ituloy mo, malay mo, makachempo. Di ba? Ngayon, pero ang pinaka-fundamental sa pakipag-usap na alam ko, dapat nire-respeto ka na kausap mo. Tingin ko hindi tayo nire-respeto ng China. Bakit? At maraming mga bansa na hindi nagre-respeto sa atin dahil ang tingin sa atin, ano ba klase ito mga Pilipino? Individually, yung mga cities nila, ang ganda naman ng mga ugali. Bakit ganito nangyayari sa Pilipinas? Hindi tayo nire-respeto kasi wala tayong sariling pagpaplano kung ano ang gagawin natin kung sakalit iwanan tayo ng mga kaibigan natin at tayo ay titindig sa sarili natin. Ano plano natin? Kung sakalit i-invade tayo ng China, ano gagawin natin? Paano natin iaayos ang pagharap sa krisis ng mga taong bayan? Wala tayo niyan We have no preparation whatsoever on a strategy na maiayos natin ang takbo ng buhay ng mga kababayan natin kahit ginigera na tayo. This is very important. Self-defense strategy is a necessity at this time. At ang masama, hindi naman masama, isa na lang natitira nating asset Ano? Our young people. There are more than 20 million
na kabataan natin na nasa tamang edad para masanay at makapaglingkod sa bayan sa panahon ng krisis. Ayan, ginagawa na sa ibang bansa, sa Korea, mga ganyan, di ba? Anyway, Secretary Sir, ayan, ang problema kasi rito, umaasa tayo sa Mutual Defense Treaty sa Amerika. Aasahan pa ba natin yan? Ay, sa ngayon, palagay ko, buti naman, nung naging presidency si Trump, nakita natin ang katotohanan na hindi tayong pwedeng umasa dyan. Ngayon, hindi naman sa wala tayong pag-asa. Kasi nahandyan ang Japan. I think ang Japan, yung national interest ng Japan at saka national interest natin ngayon, medyo nagkakatugma kasi inaatake din sila ng China. And ang worry ngayon kasi, if you look at the actuations ng China, ini-expand niya yung theater ng gulo. Para siguro may divert na konti, hindi Taiwan na lang at Philippines. Pati Australia binibisita na ngayon. Di ba? Ini-expand niya yung theater. Pati sa Europe, may hinuli silang Chinese ship doon. Pinuputol yung mga cable lines nila underwater. Di ba? Kasi alam mo, ito ang masaklap na mangyayari kung sakali. Kasi ang Russia at saka ang China at may probably North Korea and one country in the Middle East ay nagkakaugnayan yan. Ngayon, ang nangyari naman dahil si Trump ay nagbabacillate every day, nabubuang ang bagong alyansa sa mundo. Iyan ay kailangan tingnan nating mabuti at kung sakali, baka dyan tayo sasali. Kaya kung napapansin nyo, ang NATO kasi, ang takot ng Europa, magkaroon ng nuclear war. At iyan, pagka pumutok ang Russia at sinabayan ng China, ay talagang malaki ang damage sa mundo. Kaya tinitingnan nila kung paano i-establish yung peace in the world. Hindi na pwede yung peace in the world through talking only. Kailangan may puwersa ka din. Kaya maganda nangyayari, nagtataas na ng budget ang NATO countries para improve ang kanilang defense. At Japan, suddenly, ang Taiwan ngayon, pro-war. Kaya nabubuhay ang South Korea. Tapos, dyan tayo luminya. Luminya tayo dyan. Kaya kailangan baguhin natin ng kaunti ang ating foreign relations. So kung kayo ang magiging senador, Secretary Gonzales, ano ang number 1 na bill ninyo na iharap para maging batas at mapakinabangan para sa ating National Security Secretary, sir? Dalawa siguro. Unang-una, yung compulsory military service is important. Okay. No? Sana maunawaan ng ating bayan. Hindi ako war freak. Hindi naman natin pinagpaplanohan na i-invade ang China. Ang plano lang natin, kung i-invade tayo ng China, anong gagawin natin? That's very important. Number 2, yung food security natin. Bakit tayo nag-i-import? Sinisira natin ang ating food productivity. Kailangan tingnan natin yan. Ibalik natin ng kailangan okay tayo mismo nagpatanim ng palay, nagpapalaki na dami ng isda sa ating mga karagatan. Things like this have to be done. Food security ang and number 3, nasabi ko 3 pala. Yung number 3 natin yung ating foreign relations. Okay. Tingnan natin ulit ang mapa ng mundo. Tingnan natin ang actuation ng bawat mga bansa sa buong daigdig, hindi lang sa atin. Kasi world war ito. Kaya pag-aralan natin kung anong mga bagong relations ang ating i-establish, anong batas yan. Siguro ang gagawin ko dyan ay review of our foreign affairs. No? Hindi para i-criticize, kundi bigyan ng panibagong pananaw sa mundo. Yun ang aking priorities. Yun. At okay na laki, nabanggit na lahat ni Secretary. Pero ang tanong natin dito, syempre hindi matatapos ang ating interview hanggat hindi natin siya tinatanong kung bakit ikaw, Secretary, bakit ikaw po ang kailangang iboto ng ating mga kababayan at maupo po dyan sa Senado. Anyway, 12 naman po kayo. So bakit po kailangan mapabilang kayo dun sa 12 na yon? Dati hindi ako nag-ambisyong manalo dahil ko na talaga. Pero ngayon, mga kababayan, pakiusap. No? Bigyan niyo ako ng pagkakataon kasi sa tanda kong ito, nakikita ko na mayroon akong pwedeng gawin pa Yambag. Lalo na sa issue nitong pinagsasasabi ko mga objectives. No? Very important. Kasi kung wala ka sa posisyon dito sa bayan natin, hindi mo masyadong magagampanan na gusto mong paggampanan. Pag nasa pwesto ka, ibang dahil ito maipapangako ko lang na sa pwesto na kung sakalit mapunta ako dyan, makakatiya kayo
sa karanasan ko sa gobyerno, hindi talaga ako nagnakaw. Kaya, hindi ako maniningil ng mga magnanakaw. Itatabi muna natin ng kaunti yan. Mas mahalaga sa atin yung krisis na hinaharap ng bansa. Ako nga na umaasa pa na sana magkasundo-sundo pa ang dapat magkasundo. Isatabi muna ang ilang problema kasi mas malaki yung kalaban natin. Yun lang. May pag-asa ba magkasundo ang mga Marcos at Duterte secretary siya? Hindi ko alam. Pero hindi lang naman sila eh. Alam mo, maraming dapat magkasundo. At baka pag nagkakasundo na yung ibang mga nakikitang puwersa, baka magkasundo na rin. Masusubok natin ngayon. Masusubok natin ngayon kung anong ibig sabihin ng magmahal sa bayan. Masusubok natin ngayon. Anong number mo sa balota, Secretary Sir? Number 29. 29. Kaya sabi ko, masaya ako kasi si Bongo 28. Magkasunod eh. Siya kilala ko, hindi eh. Si SBG ay matunog ang pangalan eh. Ayan, consistent sa number top 5. Top 5 bang Senator Bongo. Kung nasa 28 na kayo, mapunta pa kayo sa 29. Maganda. Ayan, although na-identified ang dating, ang Senator Bongo kay dating Paulong Digong. Pero malakas talaga siya. At saka nagkataon lang magkasunod kami. Maraming natulungan in fairness kay Senator Bongo. Tama. Yung malasakit. At nung nakalipas sa administrasyon ay lahat ng sektor yata ang dami na tulungan ng Senator Bongo. Ayan, good morning Senator Bongo. At inyo napahinga mga kaibigan ang ating bisita sa ating Bakit Ikaw, dating National Security Advisor Norberto Borja Gonzales, miyembro ng opisyal ng Partido Demokratiko Sosyalista ng Pilipinas at number 29 sa balota for Senator Norberto Gonzales. Kilalanin ang mga nagnanais maging lingkod bayan sa Bakit Ikaw? The DZRH Job Interview for 2025 Midterm Elections. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Ayaw mag-play? Anyari dito sa... Ba't ayaw? Ayan. Oras, Sister L. It's 9:32. Marami rin boboto kay Secretary Norberto Gonzales. May mga nagko-comment dito lakay. Yung isa pa nga nag-comment dito. Isasabihin niya daw sa kanyang mga kamag-anak at kapamilya na iboto si dating Secretary Norberto Gonzales. Kaya yung pong hindi pa nagpapa-interview sa amin para makilala kayo, ayan, at malaman yung binabala kung kayo ay maging senador, kailangan malaman sa pamagitan po ng ating Bakit Ikaw dito sa DZRH. Alam mo lang kayong isa ditong nag-comment, si Mel, ang username niya sa YouTube, sabi niya, ni Mel? Mga artista, puro papogi lang. Mas maganda na ito. Iboboto po kita, sir. Mapapakain ng saging si Secretary Norberto Gonzales nito. Tita ko kanina kami baon na saging. Hindi naman daw siya high blood kaya hindi niya kailangan ng saging lakay. Ayan, sandali lamang sa ating mga report. Sandali lamang Val Gonzales. Standby Leta Narciso. Ano ang latest sa Malacanang? Standby Edniel Parosa at meron tayong flash report. Flash report. Flash report. Birthday ni Kuyang General Lucas Managelod. Yan pa ang flash report natin. Naku, lakay, alam mo, nag-trending yung video nito. Itong flash report na ito, yung 3 security personnel na sangkot sa viral na tanim bala dyan sa NAIA Terminal 3. Balik ka tanim bala na naman. Ewan ko lakay kung ano, pero parang first incident pa lang itong nabalita ngayon. Sinibak na daw lakay yung 3 tauhan na... dapat lang. Na sangkot dyan. Si Bakin, dapat kasuhan. Alamin natin ang detalye mula kay RH5, Val Gonzales. Val. Sister L at Mayor, pinag-utos na ni Transportation Secretary Vince Dizon ang agarang pagsibak sa pwesto
sa 3 mga tauhan ng Office for Transportation Security ng NAIA na sangkot sa pinakauling kaso ng umano'y tanimbala sa airport. Sa katatapos lamang na press conference dito sa tanggapan ng DOTR, inanunsyo ng kalihim ang isinagawang aksyon ng Department of Transportation. Hindi na muna pinangalanan ni Secretary Dizon ang 3 mga personnel habang nagpapatuloy ang investigasyon. Isa sa mga sinibak ay supervisor ng OTS. Sabi ng kalihim, March 6 nang mangyaring insidente na nalaman lamang nila nang mag-viral na ito sa social media. Sa viral video, yan Mayor at Sister L, abay makikitang hinahalukok ng mga security personnel ang bahagahe ng isang senior citizen sa NAIA Terminal 3 sa akusasyon na mayroon daw nakitang basyo ng bala pero wala naman nakita o hindi naman napatunayan. Git ng kalihim, isa sa mga marching order ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang magbigay ng serbisyo sa taong bayan at hindi ang pang-aabuso. Dahil dito'y humihingi ng paumanhin si Kalihim Dizon sa 69 na taong gulang na misis at maging sa publiko. Ako si Val Gonzales, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Flash Report. Flash Report! Banggitin ang pangalan. Ayan, na para mapahiya naman, walang yan. Di na sila naaw doon sa matanda. Pambihira naman. Ano kalakay kasi yung isa sa mga part ng video. Kasi parang 3 upload yun na magkakasunod. Yung nanay, babae, yung nanay lakay, nasa loob ng eroplano. Parang siguro sobrang kabado siya, na-shock din siya sa nangyari. Na parang medyo hirap siya huminga. Paano kung inataka yun doon? Diba? Ano na lang ang sasabihin natin? Hindi naman pwede sorry na lang. Diba? Ano, balikbayan ba sila papunta Hindi Amerika? Hindi lakay, papunta sila ng anong bansa ba to? Magbabakasyon lang lakay. Family vacation sana, na muntik pang mauwi sa nauwi sa hindi magandang experience dyan sa Terminal 3. Ay, no. Kaya dapat ayan, pwede ibitin ng patiwarik ang mga yan. Kaka-high blood. Pero natigil na yan, balik na naman. Ang pangit lang dun lakay kasi yung kung mapapanood mo ng yung video na papuntang Vietnam lakay. Kung mapapanood mo yung video nung napatunayan na wala doon, parang iniwan na lang sila na wala ka man lang narinig na story doon sa mga staff na pasensya na po, nagkamali po kami, hindi akala po namin na yung isa sa mga laman ng bag nyo ay hindi naman po pala bala. Di ko pa napanood yun eh. Babae ba? Lalaki yung mga kasi naalala ko yung babaeng lumulo ng dollar. Yung staff lakay ay parang doon sa video may nakita kong 2 babae. Tapos babae? May isa pang lalaki. Kasi sila lakay. According dito sa narration ni Ruth Adele, siya yung nag-upload ng video na ito. At mukhang hindi ko alam kung anak siya o siya mismo yung victim dito. Ang sabi niya lakay, hinabol daw sila at sinabing may nakitang bala at may tinuturo sa area na doon natin tingnan yung maleta ninyo. Sabi niya, dito nyo nakita, dito nyo tingnan. So, yun, kasi gusto pang papuntahin sila sa isang area para doon bulat-latin. So, medyo yun, di ba? Foul na yun. Baka mami, mayroon pang something. Biglang singitan doon. Tapos ang kwento pa niya lakay, ang unang sinabi, nandun sa isang luggage. Biglang sabi daw ng isa, hindi dyan sa luggage, dun sa bag. So, parang medyo iba-iba. Ayaw to ni General Nieves. Ayan, General Nieves, sir. Ayan, gulpihin mo nga ang mga yan. Gulpi di gulat. Dapat hindi binibebe ang mga ganyan. Ang laking kahiyan yan. At saka kung inatake yung si Lola. Medyo kawawa naman senior citizen natin. Diba? Ayaw natin ng ganyan. Kung yung General Birthday Boy Lucas Managelod, happy birthday General Managelod, sir. Abay, hindi lamang General may birthday. Colonel pa. Ayan. Colonel Larry Cruzana, happy birthday. Ayan, at Joyce Cruz Pimentel, happy birthday Joyce, kumusta ka na? At Kuyang Jeff Sosa, at eto pa, Colonel din, magbe-birthday. Si Kuyang Colonel Chegi Rodriguez, Kuyang Sherwin Peñafiel ng Hiram Lads, at si Colonel Arthur Romnick Romanillos, abay binabate, from Madrid, Spain with love, mula kay Colonel Joseph Dator. Happy birthday po. At ganoon din kay Christian Regasa from MBC MMSI family and Kaloy Pogi. At happy, teka muna, congratulations muna
Congrats kay Mayor Lota Manalo ng Lobo, Batangas. Oh, Ito bakit yung sinasabi na. Lakay? Abay, nag-decide na ang mediation na ang Court of Appeals at dinismiss, ni-reverse yung naunang decision sa lower court o DILG na sinususpindi si Mayor Lota Manalo at Vice Mayor Gaudioso Manalo. Ayan. Para sa mga taga Lobo, Batangas po, mahabigan ha. Ayan ang sabi ng mga justices ng Court of Appeals. Abay, sina Justice Seni Lagilias. Uy, Justice Seni Lagilias, kumusta na po kayo ha? Kumusta si Justice June? Justice Carlito Calpatura at Selma Alaras, ang sabi nila Sister L. Ayan yung petition for TRO laban kay Mayor Lota Manalo. Ayan, denied ng Court of Appeals. So ibig sabihin, ibabalik sa pagka-mayor si Mayora Lota Manalo at pwedeng tumakbo bilang mayor ulit. Oh, ba naman. Congratulations, Mayor Lota Manalo. At alam naman natin ang pinagdaanan ni Mayor Lakay. Kung sino-sino nang nilapitan ng tulong dahil alam niyang political harassment ito eh. Ha? Abay, huminga na ng tulong kay Batang Quiapo. Ayan. Kay Coco Pimentel. Coco Martin. Ayan. Akala ko kay Supremo Lakay. Kay Supremo Lito Lapid. Ayan, congratulations Mayor Lota Manalo at Vice Mayor Gaudioso Manalo. Ayan, panalo kayo sa Court of Appeals. Ayan, at pinababalik kayo sa tungkulin bilang mayor ng Lobo, Batangas. At congratulations din sa mga officers ng Molino Masonic Lodge sa number 352, mga brethren. Sila ay nag-iimbita ha. Public installation nila mamaya sa of officer sa Grand Lodge. Incoming Worshipful Master, aba, Joseph Christian Mariano, aba, Noble Bats, ikaw na pala ang Worshipful Master ng Molino Lodge ha. Congrats. Senior Warden Ernest Fernandez, Junior Warden Mark Sherwin Valite. At ang kanilang guest of honor and speaker ay si Most Worshipful Past Grandmaster Don Ramas Oy Pitching. Damdamin Bayan. At bago ang report ni Edniel Parosa, Sister L, ipinapaut ko lang ating pakiramay at panawagan na rin sa aming mga kailyan kabagyan dita Barangay Purita, Cabarwan, Intero Tipinili, Ilocos Norte, nga ni Apo Manong Vice Mayor Pedro Galang ay sinundo na po ni Lord. Our condolences sa pamilya ni Manong Vice Mayor, former Vice Mayor Pedro Galang. Damdamin Bayan. Report, Sister L. Anong report ni Edniel? Wala sa akin ang report ni Edniel. Philippine National Police tiniyak ang kahandaan sa pakibati rin si Tess Gutierrez. Uy, birthday ba ni Tess Gutierrez ngayon, Anching? Ayan, abay, dati ito sa Metrobank. Ayan, manager ito ng Metrobank dati. Ha, Tess Gutierrez, happy birthday mula kay Anching and Greg at News Center. Philippine National Police tiniyak ang kahandaan sa harap ng ugong na pag-aresto ng International Criminal Court laban kay dating Pangulong Digong Duterte. Arrest number 52. Edniel Parosa, please come in. Edniel. Tiniyak Lakay ng pambansang pulisya ang kahandaan nito sa harap ng impormasyong bakay paaresto na nga ng International Criminal Court si dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil sa umano'y crimes against humanity. Sa maikling pahayag sa DZRH News, sinabi ni PNP Public Information Chief Police Colonel Randolph Tuanyo na handang hanay sa kahit anong pangyayari o eventualities. Yan ang ating tanongin sa naunang statement ng Malacanang na obligado itong sumunod sa Interpol sakaling magpasakloro ito sa hindi pa kumpirmadong arrest warrant. Samantala, kinumpirma rin sa DZRH ng Police Regional Office 11 ang napaulat na presensya ng pulisya sa Davao International Airport mula kahapon. Pero itinanggi ni Pro 11 spokesperson Police Major Catherine De La Rey na para ito arestuhin si FPRRD lalumipad pa Hong Kong nitong weekend. Ayon kay De La Rey, nagsagawa lamang ng simulation exercise sa Regional Mobile Force Battalion at wala itong kinalaman sa kahit anong issue. Regular na CINEX lamang itong aktibidad, sabi ng Pro 11, lalo't sa paliparan ng Davao, naka-deploy ang nabanggit na unit ng pulisya.
Ito si Edniel Parrosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Damdamin Bayan. Maraming salamat, Edniel. Sabi natin bubit sa Davao, SWAT pa nga yung mga nandun ha. Sandali lamang, Let Narciso mula sa Malacanang. Abay, marami ang nagsasabi, Miss Let, ayan, sinabi na rin Secretary Norberto Gonzales kanina na ang pag-aresto kay Pangulong Digong Duterte, kung merong mga inilabas ang International Criminal Court na arrest warrant, ito ay nasa kamay ng Pangulo ng Republika, Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Standby, Let. Ano ba ang desisyon ng Pangulo, ha? Ipapa-aresto ba ang dating Pangulong Digong o aawatin ng Pangulong Bonget? Damdamin Bayan. Oras, Sister L. 9:45. Ang Damdamin Bayan. Oras, Sister L. 9:53. Naku, lahat yung oras sa aking special na balita na Mayor. Nako. Humingi ng 15 million para payagang magbukas isang Jollibee sa kanilang bayan. Grabe naman yun. Si Mayor naman, syunga din nag-iisip. Sinabi mo kang maigpit ang pangailangan ngayong panahon ng kampanya. Ha? Inuna ang pansariling interes kaysa sa pag-unlad ng bayan. Pero sandali lamang, Sister L. Nakot, Het, pakicheck nga yung signal natin sa Tumawi ni Isabela. Mahina Sabi daw. ni Kuyang Freddy at ating Tess, wala daw audio at video yung ating RH TV doon. Ayan. At tayo nagpabot ng pagkiramay sa aking kababata. Ayan, sa Pinili, Ilocos Norte. Nako, si Rolando Lando Singin Coloma, anak mo ng dating Vice Mayor namin sa Pinili, Ilocos Norte, ay sinundo na pala ni Lord. Naku, Diyos ko po, ha? Na aksidente sa isang motorsiklo. Ayan, DJ Barangay Pugawan last Friday. Katext ko lang ito nung last week, ha? Sabi niya, gayem, ayan, agbuybuya kami dito Pinili. Kunana, ayan, sabi niya, nag-text pa sa atin, nanonood daw sila sa atin na Sister Ella. Our condolences po sa pagkamatay na aming kababayan, Kailiana, kaibigan si Rolando Lando Singin Coloma. Kambal ito ayan. Damdamin Bayan. Ano ang latest sa Malacanang? Papayag ba? Ano ang reaksyon ng Pangulong Marcos sa Miss Let? Meron nga bang arrest warrant na sa dating Pangulong Digong mula sa ICC at ito ba ay papayagan o haharangin ng ating Pangulo? Si Pangulong Bongbong Marcos Lakay target ang mas malakas na people-to-people ties sa United Kingdom. At alamin natin, iba yung report. Akala ko yun ang Q-seat niya. Alamin natin ang update mula dyan sa Malacanang ni RH14, Miss Let Narciso. Miss Let. Sister Ella Kay, naniniwala si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na kaya pang palakasin ang people-to-people exchanges ng Pilipinas at United Kingdom. Sinabi ito ng Pangulo sa pulong nila ni UK Secretary of State for Foreign, Commonwealth and Development Affairs, David Lemmy, na bumisita sa Malacanang nitong Sabado. Binanggit ni Pangulong Marcos ang pagtaas ng bilang ng mga Pilipinong naninirahan at nagtatrabaho sa UK. Indikasyon niya ito ng malakas na relasyon ng dalawang bansa. Sinayang nasa 200,000 ang mga Pilipinong nasa UK na nagtatrabaho sa iba't ibang sektor, kabilang ang IT, aviation, hospitality and service at healthcare. Lakay, may nauna ng pahayag ang Malacanang tungkol dyan sa usapin ng ICC. Kung matatandaan ninyo, nagbigay ng statement si Executive Secretary Lucas Bersamin at maging si Pangulong Marcos. Ang binabanggit nila dyan, hindi tayo makikipagtulungan sa International Criminal Court. Pero kung i-refer ng ICC ang proseso sa Interpol at mag-transmit ito ng red notice sa mga otoridad sa bansa, maoobliga ang pamahalaan na kilalanin ang red notice. So in short, payag ang Malacanang na iparesto kung meron. Lakay, ayan. Kung ganyan ang mangyayari, kailangan makipagtulungan ang mga otoridad sa Interpol. Alinsunod daw yan sa umiiral na protocols. Kasi member country tayo ng Interpol. Ayun, may pasakalye, ayan, ayaw, pero kung andyan na yung arrest warrant, i-implement yan, makipagtulungan, ayan. Pagka ganyan kung ICC, wala tayong pakialam dyan. Pero pag Interpol, susunod tayo dyan.
Paano yan, Dong? Babalik pa po ba kayo from Hong Kong? That is a freedom of expression. Ayan, bale, pagpatulan daw natin ng monumento sa tabi ni Rizal, ha? Ayan, lagyan ng baril. Ayan. Parang yung monumento namin sa Pinili, Ilocos Norte, ha? Si Monsignor Gregorio Aglipay. Ayan, kakaiba yung monumento ng Monsignor the Rebel Priest Mislet. Almo sa kaliwang kamay ni Monsignor Gregorio Aglipay, may hawak na Biblia. Yung kanang kamay, may hawak na revolver. Kakaiba yun, lakay. Rebel priest eh. Ayan. Okay, so abangan na lang natin. Maraming salamat, Miss Let. So, aabangan natin, lakay. Balik sa inyo, lakay, Sister L. Damdamin Bayan. Mula sa Malacanang, dumako tayo sa Senado, Sister L. Ang casino operation sa bawat kamay ng mga Pilipino, kinastigo naman yan ni Senate President Cheese Escudero dahil sa operasyon ng PIGO o yun pong Philippine Inland Gaming Operators. RH28, Raymond Adpaa sa detalye. Lakay Raymond. Ellen at Mayor, kung gaano kainit ang pagtingin ng mga ahensya ng gobyerno sa naging operation ng Philippine Offshore Gaming Operators o POGO, ay dapat ganito rin ang pagtingin sa operation naman ng PIGO o yung Philippine Inland Gaming Operation. Ito ang paniniwala ni Senate President Francis Cheese Escudero dahil sa POGO ay mga dayuhan yung mga naging biktima sa pagsusugal, ngunit sa PIGO ay pwede kahit sinong Pilipino na merong dalang cellular phone. Tingin ng Pangulo ng Senado, may kasino na sa bulsa ng bawat Pilipino dahil online ito. Hinihingi ni Escudero sa mahensya ng pamahalaan sa panguna ng PAGCOR ang dapat masusing pag-aaral sa operation ng PIGO dahil kung magkano ang buwis na binabayad nito sa gobyerno, magkano ang share ng gobyerno at kung meron ng mga krimen na may kaugnayan sa PIGO. Dahil sa kanyang paniniwala ay napakadali na nga itong ma-access lalong-lalo na ng mga kabataan. Mabuti pa nga daw ay yung mga face-to-face na casino ay namomonitor at itinagbabawal doon ang mga minor de edad. Ngunit sa online gaming ay kahit sino ay maaring magsugal. Emond. Ito si R.R. Mayor. Sama ako ng 10 kay Senate President Cheese. At maidugtong ko lang, kanina may sinusundan akong base. Ayan, habang natatrape ako, Sister L. Saiba naman doon sa likod ng base, piso lang, game ka na. O ano ibig sabihin nun? Piso lang. Diyos ko, piso lang, game ka na. Putya. Paano yan? Maski zero na lang. Kung may piso ka, pwede ka nang tumaya. Di ba? So, tama sama ko isang kay Senator Cheese. Maraming ganyan, Mayor, na game ngayon sa cellphone. Kaya yung iba, yun ngayon binabanggit no nakaraan naman ni Senator Grace po, na mukhang yung iba ay merong algorithm na nati-check nila kung bagong player ka, kaya ka pinapanalo. Pero pinapasakay. Kalimitan, pag nakapanalo ka ng mga 1,000, 1,500 o kahit piso lang ang taya, ayun, nagugumon na sa sugal yung marami. Kaya yun ang nagiging problema dito. Ang banggit nga ni Senate President Escudero, kalimitan kapag na-addict na sa sugal, ang ibubunga nun ay krimen. Sinabi mo. Ang nakababahala. At dumadami na ang krimen ulit, petty crimes. Maraming salamat, Raymond. Ayun. Mula sa Senado, ito si RH28 Raymond Advance para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Damdamin Bayan. Ano sabi ni Kiko? Samantala, ayaw din sa PIGO o pabor sa PIGO? Ay, nako, ito lakay. May kinalaman to sa ating mga magsasaka dahil nanawagan si dating Senator Kiko Pangilinan sa mga lokal na pamahalaan, mga negosyo at mga ordinaryong Pilipino na kumilos at suportahan ang mga magsasaka ng kamatis na apektado ng mababang presyo at oversupply nito. Noong Biyernes, inilunsad ni Senator Pangilinan ang Operation Sagip Kamatis, isang pagkilos na layuning pigilan ng food wastage at bigyan ng agarang tulong ang mga apektadong magsasaka. Nagresulta ang pagkilos ng senador sa pagkakasagip ng 11 hanggang 12 tonelada ng kamatis dyan sa Rizal, Nueva Ecija, kung saan bumagsak na sa 4 na piso hanggang 5 piso lakay ang kilo ng kamatis. Dahil walang bumibili, sinabi ng senador na walang ibang opsyon ang mga magsasaka ng kamatis na itapo na lang lakay ang kanilang ani. Ayun, nakakaawa lakay. Pero mabuti, lakay hindi na nasayang yung ibang mga kamatis. Damdamin
Bayan. Report mula kay Manang Milky. Ang Office of the House Secretary General magsasagawa naman ng ocular inspection sa kanilang magiging silid sa Senado sa pagsisimula ng impeachment trial. Aba, naghahanda na sila lakay. RH12, Milky Rigunahan, Manang Milky. Sister El at Lakay, formal lang hiniling ng Kamara sa Senado ang paglalaan ng silid para sa House Prosecution Panel kaugnay ng nalalapit na impeachment trial kay Vice President Sara Duterte Carpio. Ang request ay nakapaloob sa sulat ni House Secretary General Reginald Velasco na may petsang March 6 na naka-address kay Senate President Chis Escudero. Humiling si Velasco ng silid sa Senado na magsisilbing opisina at holding area ng House Prosecutors at ng House Secretariat Support Grupo SSG habang sinasagwa ang impeachment trial. Bukas, March 11, ang gagawing ocular inspection sa room assignment ng Kamara para matiyak na akma ito sa pangailangan ng mga prosecution. Ang request ni Velasco ay bahagi ng paghahanda ng Kamara sa kanilang tungkulin sa impeachment trial kasunod ng formal na pagpapadala ng articles of impeachment laban kay VP Sara noong Pebrero. Samantala, kinumpirma ni House Speaker Martin Romualdez na nakatanggap siya ng sulat mula kay Escudero noong February 24 na mayroong kaugnayan sa verified impeachment complaint at sa paghanda ng Senado para sa impeachment trial. Tiniyak ng House Speaker sa Senado na magiging patas ang Kamara at alinsunod sa saligang batas ang proseso ng impeachment. Patuloy na ang paghahanda ng House Prosecution Panel sa sasagawang impeachment trial ni VP Sara, ang unang vice-presidente ng bansa na na-impeach. Ako si Milky Rigunahan, nagulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Manang Milky. Flash Report. Flash Report! Iba't ibang klase ng baril na kumpiska sa isang raid sa Laguna. Eric Dastas, please come in. Eric. Mayor, sinalakay nga ng pinagsanib na puwersa ng Criminal Investigation Detection Group ng Cavite at ng Laguna ang pinaniniwala ang mga gun for hire sa Barangay Salawag sa Dasmariñas, Cavite, maging dito sa may San Pedro, Laguna. Iba't ibang klase ng baril ang nakumpiska ng mga otoridad sa mga oras na ito. Mayor, ay nagsasagawa ng inventory ang mga otoridad. Ang tabayan pa ang ating follow-up report. Ito si Eric Estas para sa DCRA. Una sa Pilipino. Flash Report. Flash Report! Maraming salamat, Eric Dasta. Samantala, pinangunahan naman ang One Pacman Party List ng pagdiriwang ng International Women's Month kasama ang mga kababaihan ng lalawigan ng Laguna. Sa Santa Maria, Laguna, pinangunahan ni Milka Romero, first nominee ng One Pacman Party List, ang libreng pa-breast screening bilang preventive measure sa mga kababaihan. Ayon kay Milka Romero, ang One Pacman Party List kasama ang kababaihan ay naniniwalang kapwa magkatuwang sa pagsusulong ng kalusugan ng mamamayan na nag-adika sa food security, murang pagkain at sports development ng mga kabataang Pilipino. Your business is our business. Pero bago ang your business is our business, abay bati mo natin si Kuyang Robin Go. Aba, sabi niya, ha? Nakinig kay Secretary Norberto Gonzales kanina, ha? Ayan, ang sabi niya, a good foreign policy is a friend to all, enemy to none. Ayan, then we can have peace on earth. Ayan, look at Singapore and Switzerland. Oo nga naman, ano, ha? Your business, ano ang business natin, Sister El? Ang balita natin sa mundo ng negosyo, ang JR East ng Japan, pinag-aaralan naman ang pagpapatakbo ng LRT at MRT. Ang detalye balita mo, Sofia Gan. Sofia. Interesado ang East Japan Railway Company o JR East, ang nangungunang railway operator sa Japan na mamahala sa railway system ng Pilipinas ayon sa Department of Trade and Industry. Nakipagpulong si DTI Secretary Cristina Roque sa mga executives ng JR East upang talakayin ang potensyal na partnership para sa pagpapalawak at modernisasyon ng railway infrastructure sa bansa. Sinabi ni Roque na bini-welcome nila ang interes ng JR East sa pag-operate at pag-maintain ng railway system, lalo na at napatunayan na ng kumpanya
na sila ay maaasahan sa paghahatid ng world-class na solusyon sa transportasyon. Inaasahan ni Roque na ang partnership ay magsisilbing malaking hakbang sa pagsasakatuparan ng modernized railway network na nagpapaunlad sa ekonomiya at koneksyon ng mga Pilipino. Sinabi naman ni JR East Director General Shunzo Miyake at Deputy Director Toshiyuki Matsuda na ang comprehensive railway maintenance ang mag-optimize sa light rail transit o LRT at metro rail transit o MRT. Samantala nagsara ang palitan ng piso o kontradolyar noong March 7 sa 57.206 pesos kada US dollar. At iyan ang ating balita sa mundo ng negosyo. Your business is our business. Ito si Sofia Gans para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Miss Sofia Gans. Happy birthday muna kay Ariel De Mesa mula kay Archie Ladores. At sabi ni Noble Greg Kayabyab, aba, matindi ang pangailangan ni Mayor. 15 million kapalit ng Mayor's permit sa isang Jollibee. Grabe mo, grapal na grapal naman tong si Mayor. Si Mayor. Ayan, Mayor. Ayan. At happy wedding anniversary kay Colonel Manolito and Mrs. She Belleza. Ayan. Pagbati mula ko yung Bado Silva. At shoutout natin Sir Aman Tosino, isang magandang umaga. At ayan ang kabuhan natin palatuntunang damdaming bayan. Ako po si Deo Macalma. Ito naman po si Sister L, Elaine Api. Stay safe everyone. God bless po. Operation Tulong susunod na Wonder Woman, Miss May Binauhan. Bye-bye. Good morning. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation.